Habang ang mundo ay nakatuon ngayon sa ginawang pagde-deploy ng bansang Amerika sa kanilang pinakamalaking aircraft carrier sa bahagi ng Eastern Mediterranean bilang paghahanda sa nagaganap na Israel-Hamas conflict, ay sa kabila pa nga noon ay may panibago na namang kaganapan na kung saan ay muli na namang pinadala ng US ang isa pa nilang nuclear-powered na carrier sa lugar naman o naval base ng Busan, South Korea. Nitong October 10, makalipas ang ilang araw matapos ang sorpresang pag-atake ng mga teroristang grupo ng Hamas sa katimugan ng Israel, ay agaran ngang ipinakita ng United States ang kanilang malasolidong batong suporta para sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagde-deploy ng kanilang pinaka-advanced, pinakabago at pinakamalaking aircraft carrier na USS Gerald R. Ford. Pero bilang bahagi ng isang CSG o Carrier Strike Group ay hindi nga lang ang solong super carrier ang siyang naglayag patungong karagatan ng Eastern Mediterranean. Bagkos ay katuwang nga nito ang ilan pang mga Arleigh Burke-class guided missile destroyer at gayon din ang ilan sa mga Ticonderoga cruiser. Maituturing talagang napaka-crucial ng pagdideploy sa isang napakalakas na carrier, lalo pat bukod sa mga nasambit na mga warships na kasama niyon, ay talaga namang malahigante ding air power ang kayang i-provide ng ilang dosena mga warplanes na siyang naka-embark sa USS Gerald R. Ford. At kung kukulangin pa nga ay naghahanda na rin ang depensa ng US para nga sa posibilidad na pagdaragdag ng isa pang aircraft carrier patungo pa rin sa tensyonadong lokasyon. At sakaling matuloy ang additional na ito ay malamang sa malamang ay ang Nimitz class na USS Dwight D. Eisenhower ang siya talagang maidi-dispatch sa area. Natiyak din ngang mas magpapalakas pang lalo sa moral ng Israeli forces habang nilalabanan namang ito ang mga Hezbollah, lalo na ang naunang umatake nitong October 7 na mga miyembro ng grupong Hamas. Subalit habang hindi pa kumpirmado sa ngayon ang pagde-deploy ng ikalawang carrier malapit sa Israel, ay matatag namang sinabi ng isang senior US military official na sa pagde-deploy pa lang ng naunang USS Gerald R. Ford ay matindi na nga agad itong deterrence message o pagbababala para naman i-discourage ang ilan pang kaalitan ng Israel na may balak ngang samantalahin ang nangyayaring sitwasyon. Ang pagde-deploy ng ganito kalakas na panlaban, lalo na sa panahon ng isang matinding girean o tensyon, ay kadalasan din ngang sinasabi bilang pagpapakitang lakas militar at isa ding malinaw na mensahe para sa ilan pa nilang mga potensyal na katunggali. Matatandaang nauna na itong ginawa ng Estados Unidos noong buwan ng Marso taon ng 2020 habang kasagsagan din noon ng matindi nilang patutsadahan sa pagitan ng Islamic country na Iran. Sa nasabing ang panahon ay agaran ngang nagpadala ang Amerika ng 2 unit ng kanilang mga aircraft carrier para nga manatili sa bahagi ng Middle East. Tulad ng nauna na nating nasabi kanina na bukod sa Mediterranean ay may isa pang aircraft carrier ang US na kanila namang pinadaong sa naval base ng Busan, South Korea. At ang naturangang isa pang super carrier ay wala ngang iba kundi ang isa din sa hanay ng kabilang sa mga Nimitz class na USS Ronald Reagan. Nitong October 12, matapos ang pakikipag-participate sa trilateral naval exercise na isinagawa ng SOCOR at Japan, ay tumungo nga sa southeastern port ng Busan ang nuclear-powered vessel na USS Ronald Reagan. Uungat kasama ang nabanggit na aircraft carrier sa ginanap na pagsasanay sa dagat, ay mapapansin pa ring habang nagpapakita ng lakas sa gitnang silangan ng Amerika, ay may iba pa nga silang mas matitinding potensyal na kalaban sa Indo-Pasipiko na hindi din nga dapat na ipagsawalang bahala, lalo pat umiinit na rin ang sitwasyon sa rehiyon dahil na rin sa pagiging agresibo ng mga aksyon ng China at gayon din ang madalasang pagperplex ng Pyongyang sa kanilang mga edine-develop na mga bagong missile at ilan pang mga nuklear na sandata. Kung kaya't bukod sa 7th Fleet na naka-headquarter sa bansa ng Japan, ay malaki din ang magiging silbi ng USS Ronald Reagan Aircraft Carrier bilang ang siyang lead ship ng CSG o ng Carrier Strike Group No. 5 para nga makadagdag sa deterrence ng naturang base.
Makikita ang tunay na pagiging superpower ng isang nasyon sa aspeto ng kaya nga nitong makapag-project ng lakas ng sabay-sabay kahit pa sa iba't ibang panig ng mundo habang nagaganap ang matitinding mga tensyon. At sa ipinapakitang ito ngayon ng US sa kabila ng nagaganap na giyera sa Ukraine at ngayoy kaguluhan naman sa Israel at gayon din ang umiinit na ding tensyon dito sa Indo-Pasipiko, kung kaya't makikita nga na hindi na talaga kailangang itanong pa sa mga eksperto ang ukol sa pagiging tunay na superpower nation ng bansa ng Amerika.